Dalawa ang sugatan matapos salpukin ng humaharurot na van ng isang tricycle sa Dagupan City, Pangasinan. Tumilapon pa ang sakay ng tricycle. Ang sanhi ng disgrasya alamin sa report ni Lala Roque. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang tricycle na lumiko sa Perez Boulevard sa Dagupan City. Sa iba pang anggulo, makikita ang humaharurot na van na nasa parehong kalsada. Pinilit ng van na makatawid sa intersection kahit malapit ng mag-red ang traffic light. Sa bilis ng takbo ng van, sumalpok ito sa likod ng tricycle. Tumilapon ang sakay ng tricycle. Kapag ka nakita mo, malayo ka pa, nakita mo yung traffic lights natin dyan sa kalye, nag-yellow light na yan, ibig sabihin mag-slow down ka na. Kasi ang kasunod doon, red light na, stop na talaga. Ngayon, maraming na aksidente dahil hinahabol nila yung yellow light natin. Ayon sa pulisya, nagkaayos din ang mga driver ng van at tricycle. Sa tala ng pulisya, 10 hanggang 14 na aksidente ang kanilang nirerespondihan kada araw sa lungsod. Nagdagdag na raw ng traffic lights sa mga kalsada para makontrol ang bilis ng mga motorista. May pinatutupad na ring speed limit na 30 to 40 kilometers per hour sa mga freeway tulad ng De Venecia Expressway. Naikipag-ugnayan din ng pulisya at ang city government sa Land Transportation Office para sa mahigpit na pagpapatupad ng speed limit. Radar sana, kung maganda, no? Na mag-set talaga doon sa commuters. Kung halimbawa, dumaan ka sa De Venecia, overspeeding ka, makikita, magre-record yon. So parang no contact apprehension. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Lala Roque, GMA News.